Magandang gabi Pilipinas, ang oras po natin alas 6:39 ng gabi. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa ating programa, ang DZRH, Usapang Legal. Kasama pa rin po ako po si Attorney Cam. At syempre, pag-uusapan po natin may kilalaman sa mga empleyado na umaalis ng kani-kanilang trabaho, nagre-resign o kaya naman nagre-retire, pwede rin. So ito pong release, waiver, and quit claims. Ayan, familiar po ba kayo dito? Ano po? Familiar po ba kayo, Hane? Sa ating release, waiver, and quit claims, saan ba to ginagamit? At saka, bakit ba kailangan na itong pirmahan? Mandatory ba na dapat pag aalis ka at pinapapirma ka dito, pipirmahan mo? Kasi kung hindi mo daw pipirmahan, paano na? Hindi ka makakakuha ng clearance at hindi lamang yun, no? Hindi ka bibigyan ng COE or Certificate of Employment. Yan po ang mga makadalasang tanong, no? Pag may kinalaman po sa release, waiver, and quit claim. At kapag ito po ba pinirmahan nyo, ibig sabihin na ito po ba ay valid or invalid? Ang tanong, kailan ba nagiging invalid itong release, waiver, and quit claim? Ayan, shout out po sa mga employees na aalis na, no, sa kani-kanilang kumpanya. Medyo pwedeng short term, pwedeng long term. Ngayon po kasi, no, yung ating mga millennials, yung ating mga Gen Z. I don't know kung nag-work na ba yung mga Gen Z natin. But yung mga millennials, no, kapatid ko millennials yan usually kapag sila po ay nakaranas ng pressure, no, nowadays sa kanilang trabaho, talagang magsasubmit po yan ng resignation. In fact, mabilis ang turnover, no, nung mga pangyayari, yung mga ganap sa kumpanya kapag meron kang mga millennials na mga empleyado. Bakit? Ano po? Dahil kapag meron silang hindi na gustuhan, meron silang hindi nakasundo, no? Especially mga boss nila. Yun ang kanilang recourse, no? Resignation. At alam naman natin kapag ang empleyado po ay nagre-resign, dapat po, no? Wala pong kailangan na grounds para sila po ay makapag-resign. Any reason kung ba't sila magre-resign ay tinatanggap po, especially ng ating mga HR. Dahil kung kahit sabihin nila na mag-aaral pa po ako o kaya pupunta po akong abroad o kaya for greener pasture o kaya naman gusto ko po magpahinga for mental health break, wala po tayong magagawa, no? Just to accept, no, yung resignation ng ating empleyado. Kasi po, kung hindi po natin sila papaalisin, iko-coerce po natin sila, no? Tapos sabihin natin na hindi ka po pwedeng umalis. Ano na po ito, no? Baka slavery na po ito, no? Tapos hindi na sila masaya. So, hindi na rin siya magiging productive sa company. So, resignation. Any reason, kapag nag-resign ang empleyado, wala po magagawa ang employer, just to accept. Ang hinihiling lamang po, no, which is nasa ating batas, na yung mga especially mga regular employees, no, kapag kayo po ay nag-resign, kailangan magbibigay po kayo ng notice 30 days
30 days before ng effectivity ng inyong resignation. Bakit nanghihingi ang employer ng certain days bago ka talaga umalis ng company, ng notice, no? Because, of course, yung mga turnover, smooth transition ng mga documents dun sa bagong empleyado na papasok, na papalit sa'yo, pwede po yun, no? Yung days na yon ang magiging, kumbaga, transition period para maibigay yung mga necessary documents, kung ano ba yung dapat gawin, titrain yung bagong empleyado. So, yun po ang dahilan po nun for the benefit of the employer. Now, pwede bang paiklian yung 30 days na yon? The answer is yes, no? Ang magde-decide po niyan is si employer. Kung halimbawa, within 15 days, no, ikaw ay pinayagan na talagang umalis sa company, discretion ni employer, total meron na silang nakitang kapalit na train na nila within 2 weeks, no? Okay naman na yung transition, smooth transition, meron ka ng clearance, you can go ahead. Sometimes yung mga empleyado natin, ang ginagawa, dahil nga kapag naka 1 year na sila, no? So they are entitled for yung mga vacation leave, no? Yung mga 15 days vacation leave, ganyan. So, minsan ina-apply, no? Para dun sa 30 days, 15 days na lang papasok. May mga ganon, no? Nonetheless, yun lang po ang requirement, no? Pag magre-resign ng empleyado, 30 days. Eto na ang pinaka magandang katanungan. Pag-aalis yung empleyado, syempre, meron po yan na final pay, no? Meron po yan tinatawag na mga parang kokolektahin pa sa company, including the 13-month pay. Prorated po ang 13-month pay, no? At iba pa, no? So, ibig sabihin po niyan, bago makuha yung final pay, minsan merong pinapapirma na tinatawag natin na release, waiver, and quitclaim. Para saan po ba yon? Yan. At saka, kailangan po ba na pirmahan po ito para ma-release ka o makahingi ka ng certificate of employment? Diba? Kasi minsan, kailangan na pirmahan mo muna to para manos-manos na tayo, tapos ma-issuehan ka agad ng certificate of employment. Kumbaga, ginagamit itong release, waiver, and quitclaim para maka-release ng certificate of employment, which is bawal. No, again po, no, meron na pong advisory ang ating DOLE, ang ating Department of Labor and Employment regarding po sa pag-release ng certificate of employment. Kahit anong dahilan ng pag-alis ng empleyado, terminated man siya, nag-resign man po siya, kailangan po ma-issuehan siya ng certificate of employment within if I'm not mistaken, 3 to 5 days, no, para ma-issue ito, stating kung ano lang naman yung kanyang posisyon sa trabaho at saka yung tenure ng kanyang employment, hanggang kailan ba start ng pagpasok, tsaka yung pag-end, no? Sometimes po ang ginagawa kasi nila, parang ito yung dinadahilan nila para magpirma ng release, waiver, and quitclaim, o kaya mabigay yung final pay, na dapat ay hindi po. Ang certificate of employment, hindi po ito good moral standing, ano po? At hindi rin po ito clearance, no? Iba po yun. Speaking of sa mga yung final pay, no? Ang final pay po, no? Again, ito po yung sum, kabuuan, yung totality, kasama na po yung inyong wages, no, yung salary, at yung mga monetary benefits, no, ng empleyado. Again, ulitin ko, regardless of the cause of separation from the company. Kung umalis man yan, na-terminate po yan, nag-awol ba yan, pag nag-required po, pag humingi ng COE, sa ating mga HR, kailangan pong bigyan natin, no, ng certificate of employment, at wag natin
gamitin para papirmahin ng kung ano-ano yung mga empleyado, no? Bawal po yan. Okay, ang Certificate of Employment po, muli, ito po yung certificate na nag-specify lang po ng, again, duration ng employee's engagement, date of termination, at saka po yung, ano ba yung kanyang trabaho, no? So, sa final pay naman po, kasama po dyan, of course, yung mga, halimbawa, nag-resign siya ng April 12, 2025. So, hindi pa nare-release yung kanyang sahod dahil ang sahod niya natatanggap niya kinsenas katapusan. So, unpaid earned salary of the employer. At yung mga iba po, no, yung mga tinatawag nating mga cash conversion under sa mga unused leave nila, no, yung mga SIL, service incentive leave, o kaya mga vacation leave or sick leave, depende sa company. So halimbawa sa kumpanya namin, so meron kaming tinatawag na commutation, no? Ibig sabihin, kapag hindi mo nagamit yung sick leave or yung VL mo, merong monetary equivalent yon. So kasama yon sa final pay na dapat matanggap ng separated employee. So kasama na rin po, again, yung nabanggit ko kanina, prorated 13-month pay. So ano ibig sabihin ng prorated, no? Pag sinabi nating prorated, yung iba kasi ang ginagawa, nagre-resign po sila, no? Sa December na lang para makakuha pa ako ng 13-month pay. No need to wait for the December month kasi anytime naman of the month you can resign and meron kang matatanggap na 13-month pay. Pero again, prorated. Kunyari, nag-resign ka June or sabihin natin April, yung katulad ng example kanina. So, meron kang parang 3 months, no? Jan, Feb, March na matatanggap mo for the 13-month pay. So, kung halimbawa, ang 13-month pay mo ay 2,000 per month. So, kung hanggang March, nabuo mo yung buwan na yon, so, you have 6,000, no, na additional pa na makukuha mo bukod dun sa mga nabanggit kanina. Okay, kailangan din, no, halimbawa kung meron po kayong mga labor unions, no, at meron kayong collective bargaining agreement na sinasabi doon na kapag aalis ang empleyado, sila ay mababayaran ng separation pay regardless of the cost of the separation. Again, kung termination man yan, resignation, pag dun sa collective bargaining agreement, meron silang separation pay. So, mabibigyan sila. Tandaan po kasi natin, ang separation pay po ay makukuha lamang po yan kapag ang empleyado po ay, of course, no, na illegally dismissed, yan, no. Kapag nag-resign po, usually, hindi po binibigay yan. Unless kung meron kayong collective bargaining agreement. Kung meron, kasama rin po yan. Kung how many years ka nagtrabaho, multiply kung ilang by yung salary mo ng 1 month, no? Kung ano nakalagay sa collective bargaining agreement, so you will have separation pay. Okay. Retirement pay, kapag halimbawa magre-retire ka, kasama rin yan sa final pay mo. And other types of compensation na nakalagay sa collective bargaining agreement, o kaya may mga cash ban ba, o kaya yung mga dineposit, no, ng mga empleyado before sila pumasok. So kasama rin po na ibabalik yan. So yan po ang nagko-cover ng final pay. So medyo marami-rami. So wag kayong magugulat kapag halimbawa umalis kayo tas nabigyan kayo ng medyo mas malaki, nagugulat kayo, kaya mas mataas yung binigay sa akin na final pay, no? Eh hindi naman ito dapat yung salary na makukuha ko. Eh kung mataas pala baka ito yung salary ko, hindi na ako umalis. Biglang nagbago, no? Parang ayaw mo nang umalis. So ganun po, kasi po again, meron pong sinusunod na mga dapat ibigay sa final pay. Hindi lamang po basta yung mga salary ninyo na hindi nyo pa nakokolekta, yung mga unpaid earned salary. Okay? Again po, yung COE, within 3 days, kailangan po i-release po yan. Okay? Again, meron na pong advisory si Dole dyan. At sa katanungan na paano po kapag ni-request po na may pirmahan ako na release waiver and quit claim? Ito po ba ay dapat kong pirmahan para makuha yung aking final pay? And the answer is, depende po, no? When we talk about release waiver and quit claim, na lagi pong pinipirmahan, no, kapag sa mga
Actually, hindi lamang po ito sa sa employer-employee relationship. May mga iba pang release, waiver, and quit claim tayo na pinipirmahan. Pero ang focus ko lang ngayon is dun muna sa mga empleyado. Kasi ito lagi ang pinapapirma sa mga empleyado pag aalis sila. No? Again po, ito po ay legal documents na pinipirmahan po ng empleyado para po i-absuelto, no, ang employer sa mga liability nito, including monetary claims and illegal dismissal. So ito po yung talagang pinipirmahan para kung sakaling umalis ka, pumunta ka ng DOLE, bigla ka nagreklamo, teka lang, ito ang ipapakita doon sa DOLE. So yun po yung reason kung bakit may mga ganitong mga agreement, no? As to validity and invalidity, mamaya itatakil natin yan sa pagbabalik po ng DZRH Usapang Legal. Pero bago po yan, syempre kailangan mag-shoutout muna tayo sa mga nanonood sa atin via, of course, sa Facebook. Shoutout po muna kila Papa Will and Mama Jovita, and of course kay Tita Erlinda Agloco and Nanay Connie. Shoutout din po kina Josephine Garimbao ng Michigan, laging present. Nanay Rose Fernandez, magandang gabi. Henry Dolohan sa May Zambales. Rodel Anasio, good evening po ha. Peter Lynn Sanchez na nanonood po sa Kingdom of Saudi Arabia. Good evening po, Moonbits. Rogelio Pagdanganan Clara Jr. Sabi niya, nanonood sa radyo habang natututo. Talaga sa radyo? So, baka yung ating radyo sa Facebook, no? Ivy Gutierrez na nanonood at nakikinig sa May Pangasinan. Magandang gabi po. Ellen Jeronimo, magandang gabi rin po. At syempre, si Fabian Liwag. Sabi niya, hindi ko na inabot yung 2x2 ng gabi. O wala si Miss Thea Pecho ngayon. Ayan, marami nagsasabi para daw kaming 2x2 ng gabi kapag nagtatandem ni Miss Thea Pecho. Magandang gabi po. And of course, dun din po sa nanonood sa atin sa DZRH News Television. Hanapin nyo lamang po kami ha pag gusto nyo po makita live. Nasa Facebook na kami worldwide. Nandun din po kami sa my YouTube. Hanapin nyo po, type nyo lang sa search bar DZRH TV 4K live stream. Hi po, magandang gabi po kay Inda Rose, kay Annalyn Castro, and of course, happy birthday daw and happy 12 years wedding anniversary. Oh, Chard Manawag, Glenn RM, Mario Umpad, Teds Amparado, Irma Villaraza, and Silvestre Bakiran, Jose Antonio. Magandang gabi. Babalik po tayo. Ilan po muna ang mga paalala. Oras po natin 4 na minuto bago sumapit ang 7:00 ng gabi. DZRH Usapang Legal, nagbabalik po tayo kasama po. Ako po ang inyong attorney, ang inyong panyera. Ngayong gabi ako po sa Attorney Cam. Every Mondays, Wednesdays, and Fridays. Minsan nakakasama po si Ms. Thea Pecho Corpus. And of course, kapag Tuesday and Thursday naman po, andyan naman po si Attorney Rina Seco. Bago tayo magpatuloy sa ating usapan, eto muna, report muna kay RH27 Noche Cacas, siyam na seafarers na naipit po sa RAS ba ito? Dulot po ng pambobomba sa Yemen, nakauwi na po ng ligtas sa Pilipinas. Idetalye mo nga to, RH27 Noche Cacas. Noche? Good evening, Attorney Cam. Mainit na yakap ang salubong ni Department of Migrant Workers Assistant Secretary Levinson Alcantara at Director Agosto San Diego III sa siyam na Pinoy seafarers na dumating sa Ninoy Aquino International Airport at Terminal 1 sa lungsod ng Pasay. Winelcome ng DMW officials at OWA officials ang pagdating ng Filipino seafarers. Ayon sa DMW na stranded sila sa kanilang barko na MV Rival sa Ras Isa Port sa Yemen sa gitna ng patuloy na pambobomba sa nasabing bansa.
Ayon pa sa DMW, antimano makakatanggap ang 9 seafarers ng tulong mula sa Action Fund ng DMW at OWA para sa kanilang pangangailangan. Bukod pa nila rito, sa ilalim rin sa check-up at psychosocial counseling ang mga ito upang mapangalagaan naman ang kanilang kalusugan. Pananatili sa isang hotel ang mga nasabing marino para makapagpahinga kasama ang kanilang pamilya habang hinihintay naman ang resulta ng kanilang medical examination. Nakauwi umano ito ng ligtas sa close coordination naman sa mga migrant workers offices, mga embahada ng Pilipinas sa Oman at Riyadh, sa kooperasyon mula naman sa Licensed Recruitment Agency na may hawak sa kanilang deployment. RH27, nagpikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Napakagandang balita. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas, yung ating mga seafarers na naipit po sa may Ras Isa Port, dyan po sa may Yemen, nakauwi na po ng Pilipinas. Sa pagpapatuloy po ng ating talakayan na may kinalaman po sa release, waiver, and quit claim. Yan, naririnig nyo po yan parati, no? At kung hindi man naririnig, I'm sure nakapirma na kayo ng ganitong dokumento. Kung hindi man kayo, yung mga kaibigan ninyo. At nagtatanong, tama ba yung pinirmahan ko? Dapat ko ba itong pirmahan? Kasi kung hindi ko ito pipirmahan, hindi bibigay sa akin yung mga monetary benefits ko, no? Paano na? Di pirma na lang. Di ba? Yung iba ang ginagawa, no, naglalagay with reservation. Maganda 'yon, no? Kapag pumirma po kayo ng ganito at hindi kayo sigurado, no? And parang feeling nyo ay talagang labag sa inyong kalooban na pumirma dito at napipilitan lamang kayo. Lagay nyo po doon, no, with reservation. Or lagay mo ad cautelam para hindi nila alam. Sino nagturo sa inyo? Si Attorney Cam. Ad cautelam. Ano yung ibig sabihin nun? With reservation. Anyway, ang release, waiver, and quit claim, kanina na sabi natin po, ito po ay dokumento, na kung saan pinipirmahan ng mga empleyado para po ma-absolve, no, yung mga employers nila sakaling sila po ay magkaroon ng liability when it comes to monetary claims and illegal dismissal. Okay? So, ang release, waiver, and quit claim, generally, ito naman po ay valid and binding. Ibig sabihin, ito po ay valido at ito po ay tinatanggap po, no, usually, no, sa ating mga korte at saka po doon sa mga sena, no, kapag nagkaroon ng sena sa may mga dole, dapat lamang pong mapatunayan na ito po ay credible. So, ibig sabihin, ang release, waiver, and quit claim po ay, pag sinabing credible, ito ay mapagkakatiwalaan, no? Reasonable, patas, no? Reasonable. At yung settlement na ito ay pinirmahan voluntarily. Ibig sabihin, walang pagpipilit. Voluntaryo na pinirmahan ng empleyado itong kasunduan na ito, no? At syempre, with full understanding. Ibig sabihin, naiintindihan ng empleyado ang kanyang pinirmahan. So, yun po, no, para maging legal, maging valid and binding, no? Doon po sa parties. Ingay. Taking off, no, dun sa ating pinag-uusapan. Again po, no, alam naman natin na rights, no, ang mga karapatan po ay pwede pong ma-waive yan. Okay? At kailangan lang po again ng mga requirements para ma-waive yung mga karapatan na yan. Wala po dapat na fraud or deceit, walang panluloko, no? Yung gumawa nito, ang hindi nasa loob niya na kaya niya ginagawa ito para lokohin yung empleyado na iyon o yung pipirma na kabilang partido, no? At kailangan, ito pinakaisa sa importante po ito, no? Tinitignan po yung consideration. Sometimes po pag nagpirma ng release, waiver, and quit claim, meron po yang amount, no, na katumbas, no, na tama na dapat matanggap ng mga empleyado.
At sinasabi na ito na lahat ng amount na natanggap niya. At with this amount, ito po ay ibig sabihin ay with this amount inaabsorb niya, no? At nababayaran, ibig sabihin nabayaran na niya lahat nung kailangang dapat niyang bayaran sa empleyado, at dahil dyan, absuelto na, no, sa liability and illegal dismissal or monetary claims yung mga employer natin. Yun. At syempre, again po, no, ang contract, syempre not contrary to law, public order, public policy, morals, good customs, at syempre, hindi ito prejudicial dun sa third person with a right recognized by law. Okay? So again, pag pumunta po kayo at sa opisina ng HR at pinapirma kayo, dapat voluntaryo sa parte ninyo. Voluntary on your part, hindi napipilitan, ha? Ngayon, kung halimbawa po, no, ang transaction or dun sa napag-usapan ninyo, no, pinapirma kayo labag sa kalooban ninyo at hindi lang yan, on its face, no, medyo unconscionable ito. Ibig sabihin, hindi ito makatarungan, inequitable, hindi patas, no? Ang nag-gain lang dito ng para bang hindi ba parang in favor lang dun sa isang party, paborable lang sa isang partido, itong release waiver and quit claim, no, ay maaaring ma-invalidate. Yan. Sample, meron pong sample na isang kaso kung saan po, no, kung saan po parang pinapirma po, pero ang nakalagay na consideration pareho ng amount na matatanggap niya na 13-month pay, parang ganon. Ang sabi, no, ng Korte Suprema dun sa kaso ni Mirandilla versus Jose Calma, if I'm not mistaken yun, no, yung 13-month pay, ano to, statutory obligation ng employer. Ibig sabihin, ang 13-month pay, talagang binibigay yan, no? Especially kapag, ayun nga, sabi ko kanina, aalis na. Yun nga lang prorated, no? Pero kung yun ang magiging dahilan ng consideration, amount, equivalent to the 13-month pay, parang ano naman siya, parang hindi siya nagko-constitute as a reasonable settlement. Paano mo naman isi-settle yung mga pagkukulang mo, no? Dapat nga matanggap niya yung 13-month pay na yon. So on its face, no, unconscionable siya. Hindi siya tama, no? At alam natin na lugi yung empleyado. So pag may mga ganitong mga release waiver and quit claim, na-invalidate, ibig sabihin, hindi nagiging valid and binding. So, tatandaan po lagi yan ng ating mga HR. Kapag sila ay magpapapirma ng mga release waiver and quit claim, dapat po yung consideration, yung settlement, patas. Hindi lang dahil ito yung katumbas nung mandatory na binibigay sa batas, yun ang ilalagay ninyo. Which is hindi, no? So, ganun po, no? Mamaya magtatakil pa tayo ng mga iba pang mga kaso, no? May kinalaman sa release waiver and quit claim. Basta ang sabi ng korte natin, pag ang release waiver and quit claim ay simple, clear, unequivocal. Tapos ito po ay walang deceit, walang fraud, patas, no, hindi po unreasonable, done voluntarily, signed voluntarily by the employee. Ito po ay valid and binding. Okay, alam niyo po kapag halimbawa, no, pagpupunta po kayo sa DOLE, mandatory po na dadaan po kayo, no, sa SENA. Ano ba yung SENA? Single entry approach, no. Ibig sabihin, tinitignan muna nung ating mga conciliator, mediator, no, kung makakapag-settle muna ng maayos ang ating employer tsaka employee.
Kasi kung halimbawa magpo-full blown into case to, mahirap, no? Dadagsain, no? Ng maraming mga papeles at dokumento yung ating Department of Labor and Employment, no? So, dun pa lang sa stage na yun, sa proceedings na yun, kasi win-win situation pa rin kung halimbawang nagkaayos po si employer at saka si employee. Basta po, tatandaan po ninyo, ibigay nyo lamang po ang nararapat, no, para sa mga empleyado, no? At kapag na-settle na, no, sinasabi niya, kaya makikita nyo po dun sa form na pinipirmahan po lagi dun sa single entry approach, tinitignan doon, ano ba yung mga hindi na ibigay sa'yo? For example, hindi na ibigay yung mga night differential, hindi na ibigay yung overtime, hindi na bigay yung salary, hindi na bigay yung 13-month pay, hindi na bigay yung allowances na dapat nakalagay doon sa inyong employment, yung mga ganun po. Pwede nyo po yung computein, tapos ipapakita, no? Ito po yung mga hinihingi ni employee na hindi nyo binigay. So, si employer kasi nasa kanya yung usually pruweba para sabihin na, teka lang, nabigay namin yan. Kaya nga ito po yung payslip niya, ito po yung mga natanggap niya, pirmado niya po. So, hindi po totoo na hindi po namin naibigay. Pero nonetheless, kung halimbawa, napatunayan naman na hindi talaga naibigay, so hihingin yun. So, ibigay nyo. So, pag naibigay na-compute na kung magkano at naibigay na isettle. So, mas mabuti na doon pa lamang sa single entry approach ay magkaayos na sila para hindi na tayo umabot. Usually naman po kasi the reason why tayo po ay pumupunta sa DOLE kapag alam natin na tayo po ay nag-aagrabyado at hindi na ibigay yung mga statutory benefits natin, especially statutory minimum wage. Halimbawa, hindi sinusunod ang minimum wage. Dapat ibigay po. So, yun po yung mga kadalasang reklamo. Pero when it comes to illegal dismissal, naku, ayan din, no? Medyo, yan yung mahaba-habang usapan. Yung tipong tinanggal ka ng walang due process and sa ating mga dating talakayan na nasabi naman natin, ano ba yung due process na yan? Paano ba dapat tanggalin yung pasaway na empleyado? Kasi meron po yung security of tenure. Ibig sabihin, hindi po pwedeng basta-basta tanggalin ang empleyado nang hindi po nasa grounds, no, ng ating labor code, no? So andyan po yung mga rason, no, kung bakit matatanggal ang isang empleyado. Mamaya sa papayawan lang natin 'yan. Pero again, iba po kapag ang empleyado ang nag-resign. Pag nag-resign ang empleyado, wala silang grounds. Kahit anong grounds pwede sila mag-resign. Anytime, pero ang hinihingi lang po again, mag-notice 30 days before the effectivity of the resignation. Ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo. Shout out muna, magandang gabi po. Uli, sa mga nanonood pa rin po sa atin. Uy, salamat po sa mga OFWs natin na laging nakatutok sa atin. Thank you so much po. Ayun, mga naghahanap po kay Miss Thea, baka sa Monday pa po natin siya makakasama. Gandang gabi po, Josephine Fajardo, Anthony Abrenica, Miss Irene Almodovar na nanonood po sa Angono Rizal, Annabel Fuentes. Uy, ang layo dyan naman po nanonood sa may San Jose Occidental Mindoro. And ganun din po kay Jerry Sumagaysay, good evening po. Alfredo Barongan de Vera, ang haba, Ferrer Mendoza, nanonood sa may Kalasyaw, Pangasinan, Tristan Wyatt Gulay, Archie Valencia ng Zamboanga, magandang gabi. Babalik po tayo, ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo, hanapin niyo po kami again sa aming DZRH News and DZRH News Television. Like nyo na rin po and follow yung aming Facebook account. And of course, I have TikTok account, Attorney Cam, ATTYCAM. Search nyo lamang po. And for the YouTube, DZRH TV 4K live stream. Oras po natin 15 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Kasama niyo pa rin po ako po si Attorney Cam para sa DZRH Usapang Legal. Pinag-uusapan pa rin po natin release, waiver, and quit claim. Ayan, lalong-lalo na po sa mga magre-resign na empleyado at saka po sa mga aalis na, no, sa kanilang mga trabaho.
At kung halimbawa po, no, sila po ay aalis, no, o kaya naman po ay na-terminate. Yun na lang, termination ang pag-uusapan natin. Usually po, sa batas po natin, no, ang mga regular employees po, hindi yan basta-basta tinatanggal unless nasusulat po doon, no, doon sa ground na just cause na tinatawag natin. Dalawa po kasi yan, no, just cause or authorized causes, no. Pero yung just cause po kasi, yung mga just causes natin, ito po yung usually na-violate po ng ating mga empleyado. Syempre kailangan naman po natin maging productive ang ating mga empleyado. Kung halimbawa empleyado ay nagkaroon ng serious misconduct o kaya naman po ay seryosong pagkakamali, no, kailangan yung pagkakamali po grave and aggravated in character, maaari po siyang matanggal sa trabaho. Pero again po, we follow due process, yung especially yung procedural. And of course, kapag halimbawa willful disobedience or insubordination, ito lagi natin tong napapakinggan. Hindi sumusunod sa legitimate order ng ating employer. Halimbawa, suway o kaya sinasadyang hindi pagsunod sa legal na pinag-uutos ng ating mga employer, pwede ka ring matanggal dyan, okay? At halimbawa, ito pa, yung palagyang hindi pagtupad sa tungkulin at responsibilidad. For example, meron kang trabaho, meron kang mga responsibilidad. Pero, hindi mo ginagawa, at hindi lang ito basta habitual neglect of duties, gross and habitual neglect of duties, pwede kang matanggal sa trabaho. Fraud, ayan, or willful breach of trust, panluloko o paglabag dun sa tiwalang ibinigay sa'yo ng iyong empleyado, maaari kang matanggal sa trabaho. Loss of confidence, pagkawala ng tiwala at kumpiyansa ng employer, at commission of a crime or offense, no, paggawa ng krimen o pagkakasala sa iyong employer, and other causes analogous, no? Ibig sabihin, iba pang mga kahalintulad na mga nabanggit natin kanina. At minsan, no, makikita po ninyo, double check nyo, company policy. Tingnan nyo po doon yung mga offenses at yung mga maaaring maging punishment or penalty, no, kapag ito po ay inyong ginawa. Take note, yung mga first offense, second offense, third offense, o kaya habitual yung iyong ginagawa, no? Habitual kang nagko-commit ng offense. So, yan po yun, no? Usually, kapag ganito po na terminated, no? Again po, yung ating twin notice rule, huwag kakalimutan, kailangan bigyan ng notice to explain para ma-explain naman ng empleyado ang kanyang sarili. At isa pang notice, yung halimbawa notice of decision. Ayan. Okay, no, balikan po natin, no. Again po, yung ating release, waiver, and quit claims. Remind lang natin yung ating mga empleyado, again po, no, kailangan po para maging valid ito, yung fixed amount at saka po yung full and final compromise settlement, nandun po yan. Okay? Yung benefits ng employee and corresponding amounts, no, in consideration po, no, dun sa settlement na inyong napag-usapan, dapat nandun din po yan. At yung statement din po, nakalagay doon sa may release, waiver, and quit claim, na yung employer po, in-explain niya po ito sa empleyado. Pwede pong in English or Filipino or kaya naman po sa dialect known doon sa empleyado. At sinasabi doon, no, na pag ito ay pinirmahan mo, ikaw ay tinatanggalan mo na, no, or hindi ka na mag-file, no, ng mga any form of liabilities na maaari mong i-file sa iyong empleyado. At dapat nakalagay din doon na ito ay pinirmahan niya ng voluntaryo at walang pag-aalinlangan. Okay, walang threat, walang violence, walang intimidation, or undue influence. Yun ang importante. So, sometimes may mga, may mga witnesses pa, mas better, no? So, again, pag ganito po, ito po ay tinatanggap. Usually, kapag kahit sesay na po, no, kahit dun sa patawag ng Department of Labor and Employment sa ating mga mediator or conciliator, pag nagkaayos,
no, at nagkapirmahan ng release waiver and quitclaim at hindi naman po unconscionable yung document, tinatanggap po ito as valid and binding. May tanong dito, paano po kung yung pinirmahan ko na waiver and quitclaim sobrang baba po? Dapat po may matatanggap ako 35,000 pesos. Pinapirma lang po ako 3,500. Marami naman sa 3,500. Ang laki naman ng nawala. Yung isang zero. Ay, ang laki nun ha. Not because zero lang siya, but yung 35,000 minus 3,500, ang laki. So, kung on its face, unconscionable siya, lugi po ang empleyado, pwede pong questionin ang release waiver and quitclaim. May question din, pinirmahan ko English pero hindi ko po naintindihan yung pinirmahan ko. Ito yung sinasabi natin na kailangan ipaintindi sa ating mga empleyado, kaya doon sa other parties, na kapag pipirma ka, doon sa yung dokumento ay dapat naintindihan niya. Kung hindi siya nakakaintindi ng English, Filipino, pwede naman po eh. Kung mas naintindihan niya, dialect known to him, example is Ilocano, Bicolano, i-translate para maintindihan po. Para make sure na voluntaryo niyang pipirmahan at naintindihan niya ang kanyang pinapipirmahan. Otherwise, maaaring ma-question ang inyong release waiver and quitclaim. Fabian Liwag, sabi niya, nanonood po kami dito po sa may Thailand, diba? Ano ba yan? Lagi yun, kalimutan ko na yung greetings sa Thailand eh. Parang pumunta kami dati dyan eh. Pero greetings muna tayo kay Chard Manawag, Glenn RM, Mario Umpad, Teds Amparado, at Erma Mojica Villarasa. Ganon din po kay Jose Antonio. Good evening po sa inyo at syempre shoutout na rin po sa mga taga Viracatan Duanes. Congratulations kay Ate Bella na with honors daw at kanilang graduation. Thank you so much. Ay, batiin ko na rin po si Kayden Kai na with high honors din naman. Papabati daw siya. Sige, batiin na natin si CK. At sa lahat po ng mga nakatanggap ng mga recognition, congratulations sa inyo. At sa mga moving up ceremonies, no? Mag-grade 1 o kaya after ng grade 6, meron ng grade 7. After ng K-12, meron ng college. Ayan, good luck. Go, go, go. Sabi nga ni Miss Rufa May, go, go, go. Thank you so much. Go, 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 go na rin po si Attorney Cam. Friday po ulit tayo magsama-sama. Susunod na po, after ng usapang legal, usapang pangkalusugan naman po. Dito po sa may DZRH, wag po kayong maglilipat. Maraming salamat sa tumutok sa atin. Again po, hanapin niyo po ako sa aking TikTok account, ATTYCAM. Sometimes po, tayo po'y sumasagot dyan sa ating mga followers na nagtatanong. And, syempre, ang DZRH News at DZRH News Television, Facebook. Ayan, like nyo po and follow na din po. At ang aming YouTube, DZRH TV 4K live stream. Ayan, tuloy-tuloy pa rin po yung pamimigay po natin sa ating DZRH Malakas promo. Ayan, at kapag nahuli po kayo na nanonood via Facebook, nakikinig sa radyo o kaya nakatutok sa amin, basta nakatutok sa DZRH, pwede po kayong manalo ng 1,000 pesos plus groceries. Nag-iikot po si Sherwin Bata Alfaro at may pabigas pa siya. Ayan. At syempre sa mga nadikitan naman po namin ng stickers, kayo po ay may chance manalo ng 1,000 pesos bukod sa mga groceries, bigas na natanggap po ninyo, mga merch item mula sa atin. At syempre abangan po ninyo, malapit na po next month ang of course yung anniversary ng DZRH. Maraming salamat. Muli po, nakasama po ninyo ako po si Attorney Cam dito po sa DZRH Usapang Legal. Oras po natin, 7:30 ng gabi. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at Kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman